Sa loob ng 4 na taon na relasyon, unti-unti nang tinabangan si Regan sa nobyang si Lerma. Sa araw-araw na magkasama sila ay nakaramdam ang binata ng pagkasawa, kaya naman humingi muna siya ng space kay Lerma. Si Lerma naman, hindi niya matanggap. Pakiramdam niya ay iyon na ang magiging hangganan ng pagmamahala nila. Kaya umuwi siya ng probinsya para doon ikubli ang sama ng loob. Ang lola Ibyang niya ang dinatnan niya ron. Tuwang-tuwa nang makita siya. Pero ramdam agad ng lola ang dinaramdam ng apo, kaya tinanong niya kung ano o sino ang dahilan ng kalungkutan nito. Hindi naman nagkaila si Lerma. Sinabi niya na nakipag-call off sa kanya ang nobyo. Kung meron mang natuwa sa pagkakalayo ni na Regan at Lerma, si Monica yon, ang kaopisina ni Regan. Matagal na kasi niyang kursunada ang binata. Ngayong nabalitaan niya na umuwi ng probinsya si Lerma at malaya na si Regan, ay sisiguraduhin niya na mapapansin na nito ang pang-aakit na dati na niyang ginagawa. Si Regan naman, palibhasa galing sa, ayon mismo sa kanya, ay nakakasakal na relasyon, kaya mabilis ding nagpaakit. Walang ligawan na nangyari. Naging sila agad ni Monica sa isang iglap lang dahil lang sa one-night stand na namagitan sa kanila. Ang pakikipagrelasyon ni Regan kay Monica ay mabilis na nakarating kay Lerma dahil sa mutual friend nila ng binata. Nawasak at nadurog ang puso ng dalaga, kaya nanatili muna siya sa probinsya nila. Doon niya balak paghilumin ang sugat. Sa mga panahong iyon na wala siyang ginawa kundi ang umiyak gabi-gabi, wala siyang ibang karamay kundi ang lola Ebyang niya, habang si Regan ay nagtatampisaw sa kandungan ni Monica. Meron naman sanang gustong dumamay sa kapighatian ni Lerma, ang kaibigan at kababata niyang si Gabriel. Kaso ayaw ni Lerma, mas gusto niyang paghilumin ng mag-isa ang sugat na dulot ng mapaglarong pag-ibig. Naiinis si Monica kapag napapag-usapan nila ni Regan ang ex-girlfriend nitong si Lerma. Napapansin niya kasi na ito pa rin ang bukang bibig ng binata. Madalas ay naikukumpara pa siya rito. Lalo na kapag may mga bagay silang hindi pinagkakasunduan. Nagbanta pa si Regan na hihiwalayan niya ang dalaga at babalikan si Lerma kung hindi magiging maayos ang relasyon nila. Samantala, tinanong ni Lola Ibiang ang apo kung gusto ba nito na makaganti sa ginawa sa kanya ni Regan. Tumingin si Lerma sa lola niya at napayuko. Makalipas ang mahigit 1 linggo, nagsimulang mangati ang balat ni Monica. Nang humarap siya sa salamin, ay muntik na siyang mahimatay sa pagkabigla nang makita ang kutis niyang nagtutuklap-tuklap at tila naaagnas. Nagpunta agad siya sa derma para patignan, ngunit mas lalo lang lumala ang kalagayan niya. Kaya hindi siya makapagpakita kay Regan. Naiinis na ang lalaki. Dahil doon ay napilitan si Monica na puntahan ang kakilala niyang albularyo. Napilitan din siyang ipagtapat sa nobyo ang nangyayari sa kanya. Aniya, nakukulam siya at ang suspecha niyang nagpapakulam sa kanya ay ang ex nitong si Lerma. Tila hindi naman makapaniwala si Regan na magagawa iyon ng dati niyang nobya. Kilalang kilala niya ang pagkatao nito sa loob ng 4 na taong pinagsamahan nila. Pinuntahan ni Regan si Lerma sa probinsya, hindi para humingi ng tawad, kundi para tanungin kung may kinalaman ba ito sa nangyayaring kulam kay Monica. Alam ni Regan na hindi iyon magagawa ni Lerma, ngunit ang lola Ibyang nito na kilalang makukulam sa lugar nila ay may kakayahan at siyang posibleng gumanti sa kanya. Taas noong hinarap ni Lerma si Regan. Pinanindigan niya rito na wala siyang kinalaman o ang lola niya sa kung anumang kinakaharap ni Monica ngayon. Bakit hindi na lang daw niya tanungin ang nobya kung paano ito tinablan ng kulam? Hindi maintindihan ni Regan kung ano ang ibig sabihin ni Lerma. Sa pagdaan ng mga araw ay lalo pang lumala ang kalagayan ni Monica. Hindi na siya makalabas ng hindi naka-long sleeve at bandana para lang maitago ang nangyayari sa balat niya. Masyado na rin itong mahapdi at makirot, kaya nagpasya siyang puntahan ang isang tao. Nakita siya ni Regan. Hindi alam ng binata kung saan ang tungo ng nobya dahil kakatapos lang nila mag-usap sa cellphone at ang sabi sa kanya ay matutulog lang daw. Kinumpronta ni Monica ang isang matandang babae na sinadya niya sa bahay. Bakit daw sa halip na kay Lerma ay sa kanya tumalab ang kulam? Paano raw nangyari yun?
Paliwanag na matanda, ang kulam na ginawa niya para kay Lerma ay hindi tumalab sa dalaga. Maaring ito raw ay may proteksyon. Bukod doon, posibleng malinis din ang puso ng dalagang ipinapakulam niya. Ang dalawa lang daw na iyon ang nakikita niyang dahilan kung bakit tumalbog ang kulam niya sa taong nagpapakulam at hindi umubra sa taong kinukulam. Tinanong ni Monica kung ano ang solusyon sa problema niya ngayon. Anang matanda, wala na siyang maitutulong sa dalaga. Inis na tinalikuran ni Monica ang matandang babae. Paglabas niya ng bahay na mangkukulam na kinontrata niya ay nandoon si Regan, kaya't nagulat siya. Hindi na niya maitanggi sa nobyo ang ginawa dahil narinig na nito ang usapan nila. Kumuyom ang palad ni Regan. Tinanong siya kung ba't niya iyong kailangang gawin kay Lerma. Inamin ni Monica na malaki ang selos niya dahil kahit sila na ay bukang bibig pa rin ni Regan ang dating nobya. Kaya ipinakulam niya ito para tuluyan ng mabura sa mundo at hindi na makabalik pa sa buhay ng nobyo. Noon ay naintindihan na ni Regan kung ano ang ibig sabihin ni Lerma sa huling sinabi sa kanya. Samantala, unti-unti nang gumagaan ang loob ni Lerma dahil sa palaging pagbisita sa kanya ni Gabriel. Naaaliw siya sa mga kwento nito tungkol sa mga aswang. Pareho kasi silang mahilig sa mga kwentong katatakutan. Si Lola Ibiag naman ay masayang pinagmamasdan ang apo. Natatandaan niya, sanggol pa lang ito nang bigyan niya ng proteksyon laban sa sinumang magtatangka sa buhay nito. Kaya ang kulam ay hindi tumalab dito at sa halip ay tumalbog pabalik sa may kasalanan. Nang tanungin niya ito dati kung gustong ipakulam ang nanakit sa kanya, tumanggi ang apo, bagay na ikinatuwa ni Lola Ibiang dahil napatunayan niya ang kabutihan ng puso nito. Kaya ang nangyari kay Monica ay dahil sa sariling gawa, hindi dahil sa kanila. Hindi nagtagal, si Monica ay inihatid sa huling hantungan nito dahil hindi na nakayanan ng katawan ang mabigat na kulam na tumama sa kanya, habang si Regan ay nanatiling malungkot sa kanyang pag-isa. Ayaw na kasi makipagbalikan sa kanya ni Lerma kung kailan na siguro niya sa sarili na ito pa rin pala ang nag-iisang babaeng may hawak ng puso niya. Sinayang niya ang 4 na taon at higit sa lahat ang tunay na pagmamahal sa kanya ni Lerma.